Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yan ilalahad ko ang aking lutunan para sa daily devotion na pinamagatang nagko-communion ba kayo? Bakit importante ito? So yung concept natin ngayon is communion, and the scripture natin ngayon is 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26 na sinasabi. Na Tagalog lang tayo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipinagkalulo, ang Panginoon Diyos ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, itong aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo itong bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot niya siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing iniinom niyo, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So, ang ating unang katuruan natin sa communion is fellowship with the real presence of Christ. So, sinasabi dito na kapag tayo ay tumanggap ng communion, hindi lang ito isang ritual, no? Kundi isang actual na pakikisama sa Panginoong Jesucristo. Ipinapakita nito ang ating kaugnayan sa Kanya bilang mga mananampalataya, no? So, communion is fellowship with the real presence of Christ. Number 2, communion is a remembrance of death and resurrection of Christ. So, meaning to say, no, ang pagtanggap ng communion ay isang paraan upang maalala natin yung sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan, no? Ginagawa natin ito bilang pagsunod sa kanyang utos hanggang siya ay bumalik. So, communion is a remembrance of the death and resurrection of Christ. And lastly, number 3, communion spiritually nourishes the believers. So, meaning to say, sa pamamagitan ng communion, tayo ay binalakas sa pananampalataya, no? Na nagpapalahan ng manatiling tapat sa ating Panginoong Jesucristo at binibigyan ng bagong sigla upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So, communion spiritually nourish the believers. Bilang application, number 1, how to administer the Lord's Supper. Number 1, pray and confess our sins to God. So, sinasabi dito na bago tayo tumanggap ng communion, mahalagang linisin ang ating puso, no? Sa pamamagitan ng pagsisisi at pag-pray kay God. So, ako, mananampalataya, ay time na humihingi ng tawad sa Panginoon Diyos para sa aking mga pagkakamali bago lumipat sa hapag ng Panginoon. So, sa pamamagitan nun, may papakita mo yung pagkasuffer mo kay Lord, no? So, pray and confess our sins to God. So, pag-pray tayo and sabihin natin sa Kanya yung ating mga kasalanan, no? So, number 2 is meditate on the death, resurrection, and the second coming of Jesus. So, sinasabi dito na wag lamang gawing communion bilang isang ritual na sabi, kundi isipin natin at alalahan natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Diba? So, tayo habang nakapikit, no, at nananalangin, so tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang pagliligtas sa atin sa ating kasalanan, no? Hindi na tayo magsisisi, hindi na tayo yung may hiwalay sa Panginoon dahil ang Diyos is pinagkaloob niya yung kanyang anak na, diba, sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas. So, meditate on the death, resurrection, and the second coming of Jesus. And number 3 is read 1 Corinthians chapter 11 verse 23-26 and partake of the body of blood of Christ. So, sinasabi dito na basahin natin yung yung verse nga na yun, no? Or yung chapter na yun upang maunawaan natin yung kahulugan ng communion. Pagkatapos ay tanggapin natin ito at tanggapin natin yun na may pananampalataya. So, basahin natin yun, maglaan tayo ng oras para basahin yun, no? Para malaman natin yung kahulugan nun or yung meaning nun. So, read 1 Corinthians chapter 11 verse 23-26 and partake of the body and blood of Christ. So, ayun lamang ang itong daily devotion na may matutunan kayo, may share sa iba at syempre mga praise sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.